Ko kayo ngayon, may tatanong ako tatay. Kilala mo ba ang Panginoon? Sino ang pangalan ng Panginoon tatay? Panginoong Hesus. Ikaw nanay, kilala mo ang Panginoon? Sa Kristo. Ikaw Jade, kilala mo ang Panginoon? Sino? Lahat po ay kilala ang Panginoon, di ba? Ang tanong, nasa puso kaya natin si Kristo? Sobrang ganun. Nasa atin nga rin yun. Nasa atin nga yung Tanggap nyo ba? tanggap na. Talaga, alam mo tayong ibang kailangan kung talaga kundi yun talaga. Tanggap mo ba si Kristo? Paano mo masabing natanggap mo na siya? Paano mo masabi tatay natanggap mo na si Kristo? Kaya ako nga pagkaling lang ko, sa ko naaalala talaga. Paano mo masabi nga, ay si Kristo natanggap ko na? Paano mo masabi tatay? Tanggap ko lang talaga. At tinanggap mo na siya ng buong puso. Ikaw nanay, tanggap mo ba si Kristo? Ganun din ako. Ikaw Jade, tinanggap mo ba si Kristo? Kasi si Kristo, labi doon sa Matpahayag 3:20, siya po ay nangangatok sa ating mga puso. Siya po ay nakatayo sa labas. Kung didinggin ninyo man, siya ay papasok. Kung bubuksan ninyo ang inyong pintuan, siya ay papasok at manahan siyang kasama ninyo. At kakain siya kasalo ninyo. Amen? Kaya, kung si Kristo ay nangatok sa puso natin, tayo po ang tahanan niya di ba? Tayo po ang tahanan ng Diyos Kung siya po ay nangatok sa puso natin, buksan natin yung ating puso, papasukin natin ang Panginoon. Pag pinapasok mo siya, manahan na po siya sa buhay natin. Amen? Kaya tayo po ay tinatawag na ng Diyos nga templo ng Espiritu Santo. Tayo po ang tahanan ng Diyos. Tayo po ang tinatawag na templo ng Diyos na buhay. Hindi po yung bahay-sambahan nga pinupuntahan natin, yung mga gusali na bahay-sambahan. Hindi po yun ang tinutukoy ng Diyos nga templo niya. Tayo pong mga tao nga pinanahanan ni Kristo. Pinanahanan ng kanyang Espiritu Santo. Tayo po ang tinatawag na templo ng Diyos. Amen. Kaya kung tayo po ay templo ng Diyos, hindi na hiwalay ang Diyos sa'yo. Manahan na siya habang panahon. Kaya, kung si Kristo ay nasa atin, sino pang lalaban sa atin? Di ba? Wala na. Sino pang manakit sa'yo? Wala na. Kasi mayroon na tayong Kristo. Kasi may lilipat ka pa sa iba. Doon na lang talaga tayo. Kaya tayo pong mayroon ng Panginoon, nanampalataya, tumanggap sa Panginoon, tayo po ay tinatawag niya nga mga anak ng Diyos. Biro mo, ginawa ka pa ng anak ng Diyos. Sino ba tayo? Kung tatanungin natin sa sarili, sino tayo? Sino ba ako na ginawang anak ng Diyos, di ba? Dapat karapat-dapat ba tayong tawagin ng anak ng Diyos? Di ba? Hindi. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, dahil tayo po ay tumanggap sa Kanya at nanampalataya, tayo po ay ginawa niyang mga anak. Amen? So, di ba? Napakasaya. Natutuwa ba kayo pag sinabi ng Diyos nga tinatawag kayong mga anak niya? Natutuwa ba kayo?
Dapat proud na proud tayo, ano? Di ba pag anak ka ng kapitan, anak ka ng barangay captain o mayor, anak ka ng presidente, di ba proud na proud tayo kasi anak tayo ng namumuno ng ating bayan. Ano pa kaya yung tinatawag kang anak ng Diyos? Dapat proud na proud tayo kasi ako anak ng Diyos. Dapat pamalita mo sa kapitbahay, ako'y anak ng Diyos. Di ba? Kaya pag malaki natin nga tayo po yung mga anak niya dahil po kay Kristo. Kung wala si Kristo, anong mangyari sa atin, ano? Kaya wala tayong gantimpala mula sa Kanya. So ano yung gantimpala ng pangako ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sa buhay natin, kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang Panginoon. Maraming tao ngayon kilala lang si Kristo pero wala namang Kristo sa puso. No? Hindi pwedeng nabubuhay tayo sa mundo na walang Panginoon, walang Kristo. Kailangan may Kristo tayo nga ating Panginoon nga habang nabubuhay tayo dito. Kailangan lagi siyang kasama natin sa lahat ng oras. Kaya nga sabi niya pag nasa puso na natin siya, manahan siya, di ba? Nakasalo nating kakain. Ibig sabihin, hindi na tayo iiwan niya. Maliban lang kung itakwil mo siya. Pero kung ang Diyos ay nasa atin na, huwag na tayong tumalikod sa Kanya. Amen. Pag tayo po'y tumalikod, ano mapala natin? Diba wala? Amen. Kaya napakasarap po yung mabuhay na mayroong Panginoon sa buhay natin. Amen. Dito sa ating lugar na nga nito, yun na lang. Pupunta ka pa sa kapwa. Lalo na ngayon, may edad na tayo, di ba? Dito lang talaga tayo sa atin nito. Tayo pong mga may edad na lalo tayong magpursiging maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi doon sa sa unang Korinto 6:19 to 20. Tumawag lang tayo sa Kanya na isang yan parating pumukuha sa atin. Matalo sa atin kung sakali. Amen. Sabi nga sa unang Korinto 6:19, tayo po ang sabi rito, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Alam ba ninyo nga tayo po ang templo ng Diyos, nga templo ng Espiritu Santo na tinanggap natin mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. So yung ating katawan hindi na atin to. Sa Diyos na to. Kaya nga sabi niya, gamitin ninyo. Kaya nga sabi niya, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So gamitin niyo ang ating katawan para po parangalan natin ang Diyos. Kaya gamitin natin ito para sa Panginoon, no? Hindi natin gagamitin para sa masama, kundi gagamitin natin para sa Kanya. Amen.